Sir, ito pag-usapan natin, ito pong kamakailan na anunsyo po ng inyo pong ahensya. Dito nga sa pagbabago po sa qualifications ng mga gustong pumasok sa serbisyo publiko dito po sa bagong resolusyon na inilabas ninyo. Sir, ano pong pinagbasihan ng naging desisyon nyo pong ito na payagan na ang mga senior high school at junior high school graduates na makapag-apply po sa first level government positions po? Opo. Salamat po. Alam niyo po kasi sa mga positions na nasa first level, meron pong positions na ang educational requirement lang ay high school graduate. O kaya naman yung graduate ng vocational course or graduate ng at least 2 years in college. Pero po yung mga dati nating qualification standards ay hindi po nakasama doon o hindi po nababanggit yung gumraduate sa K-12 program ng ating gobyerno. So kaya kailangan po nating i-amend yung ating pong qualification standards in order to accommodate yung pong graduate po ng K-12. Dito po sa bagong resolution na ginawa natin, makikita po natin na merong mga position dati na high school graduate lang yung kailangan, pero dahil dito sa K-12, maski sila po ay graduate lang ng junior high school, yung hanggang grade 10, pwede na po silang mag-qualify sa education-wise. Ngayon, kung ang hinihingi naman po na qualification standards doon sa position na yon ay high school graduate or completion of relevant vocational or trade course, kailangan ng high school graduate kung noon pa prior to 2016 or dahil effective na yung K-12 kung siya po ay tapos na ng junior high school or hanggang grade 10, pwede na po yon or kung meron siyang relevant vocational course. Ngayon, kung ang position naman ay nangangailangan ng completion ng 2 years studies in college, ang equivalent po sa ngayon yan ay dapat graduate siya ng senior high school. So ibig po sabihin, niliwanag lang po namin dito sa bagong resolution ng commission kung paano po magiging qualified yung mga graduates natin ngayon ng K-12 upang pwede na pong humawak ng posisyon sa first level sa government service. Oo, first level positions. At least ngayon po mas clarified na kung ano yung mga binago ninyo. Kasi nga before K-12, high school graduate lang yung meron tayo. So this time, 2016 and up, yung mga nakagraduate ng K-12, first level positions po pwede na. Nababanggit pa kanina yung first level position. Sir, ano po ba yung mga trabaho na kasama po dyan? Yeah, pag sinabi pong first level, ito po yung trades and crafts and clerical works, no? Hindi po ito nangangailangan ng professional degree or professional civil service eligibility. Ang example po niyan, construction foreman, A and B, construction maintenance foreman, supervising bookbinder, supervising blueprint machine operator, photographer, air conditioning technicians 1 and 2, engineering aid, geologic aid, clerk 1 to 4, assessment clerk 1 to 3, accounting clerk 1 to 3, fiscal clerk. At marami pa pong iba na papasok po doon sa category ng trades and crafts and clerical positions po.